Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Kamakailan lamang nang muling naging maingay ang salitang whistleblower o witness. Dahil nga ito sa paglutang ng isang lalaki na nagsiwalat ng totoong sinapit ng mga nawawalang mga sabongero. O mas kilala natin bilang alias Totoy. Pero ayon kay Attorney Kapunan, hindi maaaring maging whistleblower ang isang tao kung direktang itong sangkot sa isang krimen. Subalit sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang isa sa pinaka-controversial na whistleblower sa ating bansa. At bago nga lumutang si alias Totoy, may nauna ng whistleblower sa ating bansa. Isang witness o whistleblower na nagsiwalat ng isang katiwalian sa loob ng ating gobyerno. Subalit hindi akalain ng babaeng whistleblower na buhay niya ang magiging kapalit ng kanyang ibinunyag na sikreto ng gobyerno. Sa madaling salita, buhay ang naging kapalit ng pagsasabi niya ng buong katotohanan. August 29, 1959 nang ipinanganak sa Mindanao ang babae na si Marlene Esperat, 45 years old. Mayroon siyang 4 na mga anak at sila ay nakatira sa Takurong Sultan, Kudarat. Si Marlene ay head ng Chemical Analysis Laboratory sa Region 12 ng taong 1990 sa Department of Agriculture. Ang ama ng 2 anak na babae ni Marlene at ang una niyang asawa ay si Severino Arcones, isang journalist na pinatay ng taong 1985 dahil sa kanyang trabaho. Kaya naman mula noon naging mas matapang na si Marlene sa pagsasabi ng katotohanan at pagpunasan nakikitang niyang mga kamalian. Sinimula na din ni Marlene ang kanyang pagseserbisyo sa publiko lalo na sa mga taong humihingi sa kanya ng tulong. Mag-isang pinalaki ni Marlene ang kanyang 4 na mga anak. Naranasan nga ng 2 unang anak na mga babae ni Marlene na magpalipat-lipat ng tirahan dahil naa-assign si Marlene sa iba't ibang mga lugar. May pagkakataon naman na kailangan tumira ng 2 babaeng anak ni Marlene sa kaibigan ng kanilang nanay dahil nakakatanggap si Marlene ng banta sa kanyang buhay. At taong 1995 nang ikinasal naman si Marlene kay George Esparat at sila ay nagkaroon ng 2 anak na mga lalaki. Gaya ng dati, walang nagbago sa buhay ni Marlene at lagi pa din siyang na-assign sa iba't ibang mga lugar. Habang nagtatrabaho naman si Marlene sa Department of Agriculture, nagtaka siya bakit walang pondo ang kanilang departamento. At sa nakuhang dokumento nga ni Marlene na RFU Financial Report mula 1991 hanggang 1992, nakasaad dito na 400,000 kada taon ang nakalaang budget para sa kanilang laboratorio. Subalit, ang natatanggap lamang ni Marlene na budget para sa kanilang departamento ay 175,000 lamang. Nabasa din ni Marlene na may nakalaang pondo pala na 8 million pesos para magkaroon sila ng bagong laboratorio. Ngunit wala namang bagong gusali na naipatayo. At dahil nga sa kanyang mga natuklasan, gumawa si Marlene ng sarili niyang investigasyon hinggil sa pondo na hindi nila napapakinabangan. Ayon kay Marlene, ang mga taong responsable sa pag-ipit ng pondo ay si Osmeña Montañer, ang dating finance officer ng RFU Region 12 at si Estrella Sabay, dating chief accountant ng Department of Agriculture. Napag-alaman ni Marlene na may nangyari na misuse ng pondo at nakarating ito sa dating Agriculture Secretary Salvador Escudero III, ang ama ni Senator Chis Escudero. Agad ngang nagkaroon ng investigasyon ang nangyaring katiwalian at kailangang bigyan ng preventive suspension si Osmeña Montañer. At matapos nga ang 90 days preventive suspension, wala namang naging resulta ang investigasyon sa Senado kaya nakabalik si Osmeña Montañer sa kanyang posisyon. Mula nga noon, nakakatanggap na si Marlene ng banta sa kanyang buhay kaya minabuti niyang umalis sa Cotabato kung saan sila nakatira ng mga panahon na iyon. At May 10, 1998 nang sumailalim si Marlene sa Witness Protection Program ng Department of Justice. At kalaunan nga naging action officer si Marlene sa Department of Agriculture sa Quezon City. At taong 2001 naman nang na-assign si Marlene sa Tacurong City kung saan siya naging consultant ng grupo ng mga magsasaka at mga non-government organizations o NGO. Si Marlene nga ang naging boses ng mga magsasaka para sa kanilang mga hinaing. Pero ang naging pinakamalaking pasabog ni Marlene ay nang naghain siya ng kasong illegal use of public funds
laban kay dating NFA Administrator Arthur Yap, na dating Department of Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante, at iba pang opisyal ng Department of Agriculture ng taong 2004. Ang kaso nga ay tungkol sa 432 million pesos fertilizer scam para sa Ginuntoang Masaganang Ani o GMA Rice Program. Inilipat pala kasi ng Department of Agriculture sa NFA ang pagbili ng mga fertilizer. Sa inihaing complaint ni Marlene, sinabi niyang illegal ang nangyaring paglipat ng pondo, walang bidding na nangyari at nagkaroon pa ng overpricing sa mga fertilizers. Ayon naman sa abogado ng mga inirereklamo, walang kaugnayan si Jocelyn Bolante sa DA o NFA. Mayroon umanong bidding na nangyari at ang mga records na iyon ay ibinigay nila sa ombudsman. Hindi din daw umano totoo na nagkaroon ng overpricing dahil wala namang ebidensya sa mga sinasabi ni Marlene. Agad namang nag-resign si Marlene bilang empleyado ng DA matapos niyang magsampa ng mga kaso. At nagtayo na nga lamang si Marlene ng sari-sari store sa kanilang bahay at nagtinda ng mga plastic wares. Hindi nagtagal, naging columnist si Marlene sa Midland Review at may column siya na may titulong Madam Witness, kung saan siya nagsusulat ng mga storya tungkol sa mga katiwalaan sa pamahalaan. Madalas din patamaan ni Marlene sa column niya ang mga nakakalaban niyang opisyal na nangungurakot umano. Kaya naman tila hindi na natapos ang mga banta sa buhay ni Marlene dahil sa kanyang mga ibinubunyag. At March 24, 2005, nang ang isang putok nga ng baril ang tuluyan nagpatahimik sa whistleblower na si Marlene Esperat. Nang gabi nga ng araw ng krimen, masayang naghahapunan si Marlene at ang kanyang dalawang anak sa loob ng kanilang bahay. Maya-maya pa isang lalaki ang bigla na lamang pumasok sa bahay ni Marlene. Binati pa nga si Marlene ng lalaki na magandang gabi. At bigla na lamang binaril ng lalaki si Marlene. Mabilis naman tumakas ang lalaki sakay ng isang motor na minamaneho din ng isa pang lalaki. Agad namang binawian ng buhay si Marlene dahil sa mga pinsala na kanyang tinamo. Wala naman pagsidlan ng lungkot ang mga anak ni Marlene na nakakita mismo sa sinapit ng kanilang nanay. Marami nga ang nagulat at natakot sa sinapit ni Marlene. At isa lamang ang hinanghinala ng mga katrabaho at nakakilala kay Marlene na dahilan kung bakit siya pinatay. At ito nga ay dahil sa katiwalaan na kanyang mga ibinunyag. Hilingan ng pamilya ni Marlene ay hustisya para sa hindi makatarungang pagpatay sa whistleblower. Tingin ng mga kaibigan ni Marlene hindi siya pinatay dahil sa fertilizer scam. Pero ayon naman sa abogado na si Harry Roque, ang pagiging whistleblower ni Marlene tungkol sa fertilizer scam ang dahilan kung bakit siya pinaslang. Kung hindi naman daw kasi dahil sa isiniwalat ni Marlene, hindi magkakaroon ng Senate hearing tungkol sa 728 million pesos fertilizer scam ng taong 2004. Ito na rin ang pangalawang kaso na nadadawit si dating Department of Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante. Lumabas naman sa Senate hearing na ang 728 million pesos na fertilizer ay hindi naman nakarating sa mga magsasaka. Hindi naman dumalo sa mga naunang hearing si Mr. Bolante dahil siya ay nasa Amerika. At April 12, 2005 nang inirap nga sa publiko ang mga sospek sa pagpatay kay Marlene. Sila ay sina Stanislao Bismanus alias June, Randy Greca alias Check, Gary Cabayag at Sergeant Rowie Barua. Ayon kay Sergeant Rowie, na-assign siya bilang close-in security ni Estrella Sabay na siyang malapit kay Osmeña Montanier, ang unang opisyal na inakusahan ni Marlene na nag-iipit umano ng pondo ng kanilang departamento. Ayon kay Sergeant Rowie, si Estrella Sabay at Osmeña Montanier ang nag-utos sa kanya para ipapatay si Marlene. Napag-alaman na bago namatay si Marlene, mayroon pa siyang iniimbestigahan na siyang magtuturo sa papel ni Osmeña Montanier sa fertilizer scam. Kababata naman ni Sergeant Rowie si June Basmanus na dating konektado sa Philippine Army. At February 28, 2005 naman, nang binigay na ni Estrella Sabay kay Sergeant Rowie ang bayad para sa gunman at mga lookout sa krimen. At ang mga lookout nga ay kinilalang si Randy Greca at Jerry Cabayag na mga kaibigan ni June. At sa kabuuan, 120,000 pesos nga ang binayad kina Sergeant Rowie, Randy, Jerry at June, at sila ay nagkita ng March 3, 2005. Sa salaysay ng mga sospek, ilang linggo bago ang krimen, nagmanman sina Randy at June sa bahay ni Marlene. At hapon ng March 24, 2005,
nang nakita ng panganay na anak ni Marlene ang gunman na si Jerry na bibili sana ng ice tubig. Pero dahil ubos na ang ice tubig sa sari-sari store, inalok na lamang ng anak ni Marlene si Jerry ng tubig. Kukuha na sana ang isa pang anak ni Marlene ng tubig na nagpresenta si Gary na siya na ang kukuha ng tubig sa loob ng bahay. Subalit napansin ng anak ni Marlene na tila ba may hinahanap lamang si Gary sa loob ng kanilang bahay. At bandang hapon nang nakita ng anak ni Marlene ang isa pang suspect na si Randy na nakikipaglaro naman sa mga bata sa labas ng kanilang bahay. Si Randy nga ng mga oras na ito ay nag-text na kina Rowie, Jerry at June na iyon na nga ang magandang pagkakataon para patayin ang biktima. At dahil nga sa kanilang pag-amin, kinasuhan sina Rowie, Randy, Jerry at June ng murder. Kasama din sa sinampahan ng kaso sina Osmeña Montaner at Estrella Sabay. At August 31, 2005 naman nang na-dismiss ang mga kaso ni Osmeña Montaner at Estrella Sabay kahit na ilang beses pang umapila ang prosecution. At September 28, 2006 nang lumabas nga ang final na hatol sa mga sospek. Napatunayan silang guilty sa kasong murder at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Napawalang sala naman si Sergeant Rowie dahil sa kakulangan ng mga ebidensya laban sa kanya. Ayon naman kay Attorney Harry Roque, mahalaga na sana na maaresto din si Osmeña at Estrella para maituri nila kung sino talaga ang pinakautak ng pagpatay kay Marlene. At October 20, 2008, nang muling inihain ang kasong murder kina Osmeña Montaner at Estrella Sabay at agad ngang nagpalabas ng warrant of arrest laban sa dalawa. Ayon kasi sa ating batas, madismiss man ang kaso sa isang akusado, hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya pwedeng balikan ng mga batas para muling kasuhan. May 21, 2009 nang naghain ng petisyon ang kampo ni Osmeña at Estrella para ipawalang bisa ang pagbasura ng korte sa dalawa nilang naunang apela na iurong ang mga kaso laban sa kanila. Masakit naman para sa pamilya ni Marlene na ang mga mastermind sa kanyang pagpatay ay patuloy pa ding nakakalaya. Ayon nga kay Attorney Harry Roque, hindi natutulog ang katarungan at hustisya kaya magpapasasa muna ang mga sospek hanggat hindi pa sila naaaresto. Pero marami nga ang kumikilos para maaresto ang mastermind sa pagpatay kay Marlene. Sa record naman na lumabas ng March 15, 2007, nakalabas na ng bansa si Estrella Sabay at nakabalik ng March 27, 2007. At September 26, 2007 naman nang umalis sa Pilipinas si Osmeña Montaner pero walang record na siya ay bumalik na ng Pilipinas. At kahit na ganoon, hindi naman tumitigil ang mga taong lumalaban para maibigay ang hustisyang nararapat para sa whistleblower na si Marlene. At taong 2008 naman nang na-dismiss ang mga kasong isinampa ni Marlene laban kay Jok Bolante at iba pang opisyal hinggil sa illegal use of public funds ng taong 2003. Galit naman ang namayani kay Attorney Harry Roque matapos ma-dismiss ang mga kaso. Ayon sa kanya, tila ba binababoy na ng mga opisyal ang paninindigan at ipinaglaban ni Marlene. Sana din daw ay multuhin sila ng babae. Nanindigan naman ng ombudsman na ginawa nila ang tama ang kanilang mga trabaho sa investigasyon sa kaso laban sa mga opisyal na kinasuhan ni Marlene. At October 2008 naman nang ipinatapon ng Amerika pabalik sa Pilipinas si dating Department of Agriculture Undersecretary Jocelyn Jok Bolante. Kaya naman patuloy ang hearing ng Senado hinggil sa 728 million pesos fertilizer scam. Pinabulaan na naman ni Mr. Bolante ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Napag-alaman naman ng korte na maraming galamay si Mr. Bolante na tumulong sa kanya para magkamkam ng malaking pera umano mula sa gobyerno na dapat ay ibinili ng fertilizer. Naniniwala naman si dating Senador Dick Gordon na ang 728 million pesos ay nagamit sa kampanya ng mga politiko kabilang na nga si dating Pangulong Gloria Arroyo. At dahil wala namang kapangyarihan ang Senado na magpakulong ng akusado, mga rekomendasyon lamang sa pag-amyenda ng batas ang naging resulta ng hearing. Dismayado naman si dating Senador Gordon na walang naisampang kaso laban kay Mr. Bolante at sa kanyang mga kasamahan. Tinawag naman na makapal at matapang ang apong ni dating Senador Gordon si Mr. Bolante nang nalaman niyang balak nitong tumakbo bilang gobernador ng Capiz. At tulad nga ng maraming mga Pilipino, isang malinis na pamahalaan lamang ang hagad ni Marlene Esperat. Subalit naging kapalit nga ito ng kanyang sariling buhay.
Kaya naman napakasakit isipin na namatay si Marlene na hindi man lang nagamit ang bunga ng mga isiniwalat niyang katiwalian sa ating gobyerno. At ang isa pa nga sa mga nakakulungkot, ang mga gunman lamang ang nakulong pero ang mastermind sa kanyang pagpatay ay malaya pa din magpahanggang ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!